Morris POV. Nagising ako ng mag-isa na lang sa kama ko. Kaagad akong bumangon para hanapin si Ninong pero wala siya. Wala na rin ang mga maleta nila. Umalis sila na hindi man lang nagpapaalam sa akin. Kaagad kong kinuha ang phone ko pero wala man lang siyang message sa akin. Nagbabaka sakali pa ako na baka may iniwan siyang note pero wala rin. Bigla ako nalungkot sa ginawa niya. Hindi man lang niya naisip na magpaalam sa akin. Pero sino nga ba ako para gawin nila yon? Nakakatampo silang dalawa ni Ashley. Humanda ka talaga kapag ako hindi umuwi agad. Sisiguraduhin ko na maiinis ka sa akin at sasakit ang puson mo kapag nagkita tayong dalawa. Oo, naiinis ako. Sobrang naiinis ako sa pag-alis nila. Pero alam ko naman sa sarili ko na hindi naman ako ganun kaimportante para magpaalam pa sila sa akin. Naligo na lang ako dahil bala ko nang pumunta sa dati kong school. Gusto ko na rin na maayos ang lahat. Online na lang din ako magpapa-enroll para naman kapag nakauwi na ako ipapasok na lang ako sa university. Mas pinili kong malayo sa bahay ni Ninong para may dahilan akong kumuha ng kondo. Alam ko na kahit walang pakialam si Ninong ay kailangan ko pa rin sabihin sa kanyang mga nais ko. Dahil siya na ang tatayo kong guardian kahit na minumukbang niya ako. Kasalanan ko rin dahil hinayaan ko siya. Alam ko na mali pero traidor ang sarili kong katawan. Dahil kahit napigilan ko sarili ko, wala akong magagawa sa nais ng katawan ko. Habang papalabas ako sa apartment ko ay nakita ko si Leila na naglalakad. Good morning, bestie! Nakangiting bati niya sa akin. Good morning, bestie! Pupunta ka na ba sa university? Tanong niya sa akin. Oo, aayusin ko ng mga papers ko to transfer. Tuloy na talagang pagtira mo sa Philippines? Alam ko na malungkot siya pero alam ko rin na kahit ano pang mga desisyon na meron ako'y suportado niya ako. Oo, bestie. Gustuhin ko mang dito hindi naman maaari. Iniwan ako ng daddy ko sa ninong ko. Kahit pa legal age na ako, kailangan ko sundin ang nais ng daddy ko. Sagot ko sa kanya. Mukha namang mabait ang ninong mo, sabi niya sa akin. Oo, mukha naman siyang hot and yummy rin siya. Kung single naman siya, ay jowain mo na lang. Pabiro na sabi niya sa akin at pinuto lang sasabihin ko. Okay na sa akin ng tikim bestie. Natatawa na sabi ko sa kanya. Kung sa bagay, may sabit siya kaya mahirap rin. At alam mo naman sa Pilipinas, hindi ko naman nilalahat pero may sasabihin talagang tao sa inyo, lalo na't ninong mo siya. It's forbidden love, ika nga nila. Sabi niya sa akin. Yeah, you're right. Kaya kapag nakabalik na ako, iiwasan ko na siya. Yun ang mas makakabuti sa aming dalawa. Ayaw ko namang dungisan ng good record niya sa politics. Sabi ko sa kaibigan ko. Pero kapag ang puso mo nagsimula ng tumibok, hindi mo rin ito mapipigilan, bestie. Kaya always guard your heart. Sabi niya sa akin. Thank you, bestie. Sabi ko sa kanya. Tatawag ako kapag babalik na ako sa Pilipinas. Sinadya talaga kita ngayon dahil may pupuntahan ako. Baka kasi hindi ako makauwi kapag umuwi ka na. Ingat ka palagi, bestie. Mamimiss kita ng sobra, sabi niya sa akin. Me too, mamimiss kita. Ingat ka sa biyahe at tumawag ka lang kapag may problema. Sabi ko sa kanya. Kaya naman niyakap ko siya. Opo, mama. Pabiro na sabi niya kaya naman natawa ako. Nagpaalam na siya na uuwi na kaya naman dumiretso na rin ako sa university. Mabilis ko lang nakuha ang mga papers na kailangan ko kaya naman umuwi na rin ako kaagad sa apartment ko. Ayaw ko namang gumala lalo na't malamig ang panahon. Nagpahinga na nga ako dahil biglang sumama ang pakiramdam ko. Lalo na't may buwan ng dalaw din ako. Gusto ko matulog na matulog dahil ang tamlay ng pakiramdam ko. I prefer to order my food na lang kaya magluto pa ako. After kong kumain ng dinner natulog na kaagad ako. Pinatapos ko na muna ang period ko bago ko umuwi sa Pilipinas. Ayaw ko kasi hindi ako komportable habang nasa biyahe ako. Kaya naman hindi ako nakauwi sa araw na sinabi ko kay Ninong. Hindi na ako tumawag sa kanya dahil hindi rin naman siya nagpaparamdam sa akin. Kaya siguro hindi naman niya ako naalala at mas pabor yun sa akin. Nagtaksi lang ako papunta sa hotel. Gabi na't ayaw ko namang istorbohin ng mga tao sa bahay ni Ninong. Alam ko kasi na oras na ng pahinga nila at nakakahiya naman kapag inestorbo ko pa. Maaga na lang akong bumiyahe kinabukasan para maagang makahabol pa ako sa class ko sa hapon. Yun kasi ang pinasa sa akin ng schedule. Iha, nakangiting salubong sa akin ni Manang. Good morning po, Manang. Mabuti naman at nakabalik ka na, nakangiting sabi niya sa akin. Si Ashley po nasaan? Umuwi na sa mami niya. Hinatid siya ni Goff kagabi at doon na siguro to natulog. Hindi na kasi umuwi. Sagot sa akin ni Manang. Ganun po ba? Akyat na po ako, Manang. Magpapahinga lang po ako dahil papasok pa po ako mamaya sa school. Sabi ko sa kanya, sige iha, pero papasok ka na kaagad.
Magpahinga ka na lang kaya muna. Okay lang po ako, Manang. Kagabi pa po ako dumating, sagot ko sa kanya. Alam ko na nag-aalala siya sa akin. Pero okay lang naman ako. Kaya ko naman pumasok at katunayan. Excited pa nga ako na pumasok sa university. Okay pala na nag-stop ako para maranasan ko rin kung paano magturong mga professor dito. Sapat na rin sigurong pahinga ko. Habang nakahiga ako sa kama ko ay naalala kong sinabi ni Manang. Ano kayang ginawa nila? Bakit doon siya natulog? Mahal pa rin kaya niya ang mommy ni Ashley? Ang daming tanong na tumatakbo sa isipan ko. Kaysa mag-isip ng kung ano-ano ay pumikit na lang ako para matulog. 7:00 pa lang naman ng umaga kaya mahaba pang magiging pahinga ko. Saktong 11 ay gumayak na ako. Pagbaba ko'y kumain na muna ako ng lunch. Manang, alis na po ako, sabi ko sa kanya. Ingat ka iha, nakangiting sabi niya sa akin. Nag-book na lang ako ng sasakyan papunta sa university. Pagpasok ko sa gate ay medyo nailang ako sa tingin sa akin ng ibang mga students. Pero ngumiti na lang ako sa kanila. Ngumiti rin naman sila kaya naman nakahinga ako ng maluwag. May lumapit sa akin na 2 students. Hi, transferee ka ba? Nakangiting tanong sa akin ng isang babae. Yeah, it's my first day, sagot ko sa kanya. Ang ganda mo, nakatulalang sabi sa akin isang babae. 2 silang nasa harapan ko ngayon. At pareho silang nakangiti habang tulala. Napangiti na lang ako dahil halatang nagsasabi sila ng totoo na maganda ako. I'm Morissette Benavides, pakilala ko sa kanila. Alexa, Mavilyn, pakilala nila sa akin. Nice to meet you guys. Bago pa lang ako dito kaya hindi ako familiar. Nakangiting sabi ko sa kanila. Don't worry, kaming bahala sa'yo. Pero walang class ngayon, may program lang, sabi ni Alexa sa akin. Okay, akala ko talaga may pasok. Biglaan lang kasi may gwapong bisita, sabi sa akin ni Mavilyn. Okay, let's go, sabi ko sa kanila. Mukha naman silang matino, mabait kaya naman sa kanila na lang ako sasama. Na makarating kami ng gymnasium ay hinila nila ako papunta sa harapan. May mga bakante pa kasing upuan doon. At nang tumingin ako sa may stage ay nakita ko na nakatingin sa akin si Ninong. Ang gwapo talaga ni Gov. Narinig ko na sabi ng katabi ko at halatang kinikilig siya. Siya palang sinasabi nilang gwapong bisita. Umiwas na lang ako ng tingin at nakikinig sa nagsasalita sa harapan. Hanggang sa tinawag na nila si Ninong. Nakayupo ako habang nakikinig sa kanya. Hindi rin naman ako interesado sa mga sinasabi niya. Pero ang tahimik ng buong paligid, halatang nakikinig talaga sa kanya ang mga students dito. Guys, be nice to my inaanak. Kakalipat niya lang dito sa university. Sana ipakita niyo sa kanya na hindi siya nagkamaling lumipat siya dito sa university natin. Everyone, please meet my inaanak, Morissette Benavides. Pakilala niya lang sa akin ay kinagulat ko. Tumatawa pa talaga siya na para bang biro lang sa kanyang sinabi niya. Di ba, Mori? Inaanak ka ni Gov? Gulat na tanong ni Mavilyn sa akin. Ngumiti na lang ako dahil hiyang-hiya ako. Gusto kong magtago para walang tumingin sa akin dahil alam na ng lahat ng inaanak niya ako. Ayaw ko nga na napapansin ako pero siya pa talagang gumawa ng paraan para makilala ako dito sa university. Humanda ka sa akin mamaya. Saad ko sa isipan ko habang nakatingin ako sa kanya. Nakangiti pa talaga siya ngayon. Papansin siya, sinira niya tahimik ko na sanang buhay dito. Pagkatapos ng program, sinamahan ako ni na Alex at Mavilyn sa magiging room ko. Nalaman ko nakaklase ko rin pala sila. May mga lumapit sa akin ng mga boys at isa na doon ng varsity player nila. Wala naman ako interest pero dahil maayos naman niya akong kinakausap, ay ganun rin ang ginawa ko sa kanya. I need to go my practice. Paalam niya sa akin. Okay, nakangiting sabi ko kay James. Pero you can come with me if you want, sabi niya sa akin. Next time na lang, may jet lag pa ako, pagdadahilan ko sa kanya. Pero ang totoong rason hindi naman kami close o magkaibigan para sumama ko sa kanya. Okay, see you tomorrow. Nakangiting sabi niya sa akin, ngumiti na lang ako. Feeling close din pala to, pero gwapo naman siya at mabango kaya siguro ganito kalakas ang confidence niya. Nagpaalam na ako sa mga kaklase kung uuwi na ako. At nang makarating na ako sa bahay ay wala pa si Ninong. Gusto kong tumulong kay Manang sa kusina pero hindi siya pumayag. Mas gusto niya na magpahinga na lang daw ako. Sinunod ko naman ang nais niya. Bala ko rin na hintayin si Ninong para sabay kaming mag-dinner. Iha, kain ka na, tawag sa akin ni Manang. Hintayin ko na lang po si Ninong. Ay, hindi pa uuwi ang ninong mo, baka bukas pa, sabi niya sa akin. Bakit po? Tanong ko sa kanya. Pumunta siya kay Ashley, sagot niya sa akin. Doon po ba siya matutulog? Siguro, hindi kasi yun mapakali kapag may sakit ang anak niya, saad pa ni Manang.
May sakit pala si Ashley. Oo, kahapon lang kaya doon ang daddy niya natulog. Okay po, sabayan niyo na lang po ako. Malungkot pong kumain na mag-isa, lalo ng ganda ng dining area dito. Sabi ko kay Manang, okay iha, nakangiting saad niya sa akin. Sabay kaming bumaba ni Manang, nakahawak ako sa braso niya, talagang masaya akong kausap si Manang. Mabait siya at para ko na siyang tiyahin. Baka nga pumasa na siya ng lola ko dahil nasa 50 plus na siya. Sabay rin kaming kumain at dahil sa nais ko na kaming lahat ang sabay-sabay naghapunan, nag-volunteer ako na maghuhugas ng mga hugasin. Ayaw pa sana nila pero wala silang nagawa dahil matigas ang ulo ko. Pagkatapos ko maghugas ay umakyat na ako sa silid ko. Binuksan ko ang laptop ko, tumingin ako ng mga condo na malapit sa university. Gusto ko nang pumili para kapag nagpaalam na ako kay Ninong ay babayaran ko na lang. Kamusta na kayang bahay namin? Tanong ko sa sarili ko. Gusto ko ulit tuloy dumalaw doon. Kung tutuusin kaya ko naman tumira doon na mag-isa. Kailangan ko lang talagang sundin ang hiling ni Daddy. Hindi ko talaga maintindihan kung bakit kailangan pang iwan niya ako kay Ninong. Alam naman niya na kaya ko nang mabuhay na mag-isa. Pero mas gusto niya na doon pa talaga ako sa Ninong ko. Masyado niya akong pinapahirapan. Buti sana kung matanda na si Ninong. Pero ang yummy pa at kahit sino titili kapag nakikita siya. Daddy, kasalanan mo to kapag na-fall ako sa Ninong ko. Kausap ko sa screen ng laptop ko. Ginawa ko kasing wallpaper ng pictures naming dalawa. Kaysa malungkot na naman ako ay mas pinili kong i-off ang laptop ko tumiga na sa kama ko. Kinabukasan ay maaga akong ginising ni Manang dahil dumating na raw si Ninong at nais niya akong makasama sa breakfast. Good morning, Ninong. Inaantok pa ba ang bati ko sa kanya? What is your schedule today? Tanong niya sa akin, hindi man lang ako binati ng good morning. 9 AM po ang pasok ko. Sagot ko sa kanya at umupo na ako. Sabihin mo sa driver ang schedule mo, ihatid sundo ka niya lagi. Sabi niya sa akin. Ninong, gusto ko pong bumili ng kondo. Anong gagawin mo sa kondo? Tanong niya sa akin. Para hindi na po kumuwi dito, malayo pong university. No, hindi ka bibili. Dito ka lang titira, kasama ko. Seryosong sabi niya sa akin. Pero Ninong, no more buts, Mori. May driver naman kaya hindi ka mapapagod. Sabi niya sa akin. Okay, sabi ko na lang para hindi na kami mag-usap pa. Kumain ako at hindi ko siya pinapansin. Naiinis ako sa kanya. Sobrang naiinis ako. Gusto ko nga siyang bulyawan sa ginawa niya kahapon. Pero mas pinili ko na lang na manahimik. Ayaw ko na magsayang pa ng laway sa kanya. Nang matapos na akong kumain ay bumalik na ako sa room ko. Naligo na ako at naghanda na para pumasok sa university. Habang pababa ako ay hindi pa pala nakakaalis si Ninong. Sa kanya na ako sumabay at kagaya kanina hindi pa rin kami nagkikibuan. Nang pababa na ako ay bigla na lang siyang nagsalita. Huwag kang sumama sa kung kanino lang, especially sa mga lalaki. Sabi niya sa akin. Okay, tipid lang nasagot ko sa kanya. Mas okay pa kapag hindi ko siya nakikita. Feeling ko nasasakal ako. Gusto niya akong kontrolin at hindi ko yata kaya yun. Pagbaba ko, hindi na ako lumingon pa sa kanya. Nagulat pa ako dahil nasa tabi ko na si James at kinakausap ko habang papasok kami sa loob ng university. Kinakausap ko naman siya dahil ayaw ko namang magsungit sa kanya. Kay Ninong lang naman ako naiinis at hindi kasaling ibang tao sa inis ko. Naramdaman kong nag-vibrate ang phone ko kaya naman sinilip ko ito. Ninong, kakasabi ko lang na walang voice pero may kausap ka na. Basa ko sa text message niya. Hindi ako nag-reply at binalik ko sa bulsa kong phone ko. Bahala siya dyan. Ayaw nga niya akong payagang bumili ng kondo kaya magiging cold na rin ako sa kanya. Naging busy ako sa school at masasabi ko na okay naman ang unang araw ko sa class namin. Mabait naman sa akin ang mga classmate ko at friendly rin sila. Hindi ko sinabi sa driver ang schedule ko. Habang naghihintay ako ng masasakyan ay may tumigil sa harapang kong big bike. Hatid na kita, nakangiting sabi sa akin ni James. Hindi ako sumagot at nakatingin lang ako sa kanya. Don't worry, I'm harmless, sabi niya sa akin. Okay, sagot ko sa kanya. Sumakay na ako sa motor niya habang nasa daan ay nag-uusap kami. Hindi ko alam kung anong pumasok sa isipan ko. Bigla akong nagpasama sa kanya. Are you sure, Maury? Tanong niya pa sa akin ni James. I'm 100% sure. Okay, master. Pabirong sabi niya kaya naman napangiti ako. Kung ayaw niya akong payagang bumili ng condo unit, big bike na lang ang bibilin ko. Magagamit ko rin tuwing papasok ako sa university. Ngayon pa lang inatatawa na ako sa magiging reaksyon ni Ninong. Alam ko na magugulat siya mamaya. Sisiguraduhin ko na tatanda ka sa akin ng 20 years. Saad ko sa isipan ko habang natatawa ako. Ang cool mo, biglang sabi sa akin ni James. Cool ka rin, nakangiting sabi ko sa kanya. Isang bagay hindi nila alam tungkol sa akin, sumasali ako sa mga race sa US. At nilihim ko to kay daddy dahil ayaw ko na mag-alala siya sa akin.
I'm a professional driver. Tuwing wala akong pasok ay palagi akong sumasama sa mga ka-group ko. I miss them, sila kasing kasama ko noon. Pero sadly they need to go back to their country na kaya ako na lang ang naiwan sa US. Iba't ibang nationality kasi kami at kakaiba rin ang bond na meron kami. Mas cool ka, you're a really amazing woman. Lagot ako nito sa ninong ko, natatawa na sabi ko sa kanya. Strict ba siyang masyado? Natatawa na tanong niya sa akin. Yeah, he is very strict na para bang elementary student lang ako sa kanya. Hindi naman siguro, baka gusto ka lang ingatan lalo na't bago ka pa lang dito sa Pilipinas. Sabi niya sa akin. Siguro nga, nakangiting sabi ko na lang sa kanya na maging okay ng mga papers ay nag-drive na ako pa uwi at hindi ko inasahang nakabang na sa may gate si Ninong. Kitang-kita kong pagkunot ng noon niya at ang biglang pag-ikting ng panga niya sa kasama ko. Saan ka galing? Galit na tanong niya sa akin. Daddy, uuwi ka na po ba? Tanong ni Ashley sa daddy niya. May sakit ito tanang daddy niya ang nag-aalaga sa kanya. Yes, sweetie, I'll be back tomorrow. Is that okay with you? Malambing na tanong ni Gov, Arcos saka anak niya. Okay, daddy. Sweetie, your ate Mori, nakauwi na siya. Saad ni Gov sa kanyang anak. Really, daddy? Ay, miss ate Mori na po. Kapag magaling na po ako, magkikita po kami at gagala po kami. Sabi niya. Okay, sweetie. Maybe tonight, baka makapunta ako at hindi na bukas. Saad niya sa anak niya. Bigla kasing nagbago ang isip niya. Kapag anak niya ang usapan at kapag may sakit ito, ay hindi siya mapakali. Mahal na mahal niya ang anak niya. I love you, daddy. I love you too, sweetie. Malambing na sabi niya, tinalikan niya ito sa noo. Lumabas na siya dahil nais na niya umuwi sa bahay niya. Habang pababa siya, sinalubong niya ang ex-wife niya. Nakangiti at nakasuot ng isang sexy red lingerie. Aalis ka na? Tanong ito sa kanya. Yeah, I have a lot of work today. Sagot niya sa babae. Dito ka na mag-breakfast. Thank you pero sa bahay na lang. Sagot niya sa ex-wife niya. Balita ko, sa university niyo pumapasok ang inaanak mo. Biglang saad nito. Yeah, she transferred from the US. Kailangan ba talaga sa bahay mo siya tumira? Hindi ba dalaga yun? Maganda ba siya? Tinakpan kasi ang mukha niya sa balita. Tanong nito sa kanya. Yeah, sa bahay ko siya titira. She's my responsibility now. Sa tingin mo magugustuhan mo ba siya? Inaanak mo siya hindi ba? Tanong nito sa kanya. What are you talking about? Wala, don't mind me. I'm sorry. Nakangiting sabi nito. Aalis na ako, sabi niya sa dati niyang asawa. Drive safe, sad pa nito. Hindi na niya na ito pinansin at mabilis siyang pumasok sa kotse niya. Habang nasa biyahe ay iniisip niyang sinabi ng ex-wife niya. Alam ni Arcos na may ibang ibig sabihin ng dati niyang asawa at tama ito. Habang tumatagal ay hinahangad niya si Mori. Pero kailangan niyang pigilan ang sarili niya. Isang pagkakamaling ginawa niya sa inaanak niya. Noong umalis sila sa US ay natauhan siya, kaya ipinangako niya sa sarili niya na gagawin niyang nararapat. Siguro attracted lang siya sa inaanak niya. Epekto siguro to dahil hindi na siya nakipagtalik sa iba. Kailangan na niyang magliwaliw ulit. Kailangan na niyang libangin ang sarili niya dahil baka maging libangan pa niyang inaanak niya. Pagdating niya sa bahay nila ay sinalubong kaagad siya ni Manang. Pinatawag niya si Mori para mag-breakfast na sila at hindi talaga siya pabor sa nais nito na bumili ng kondo. Dahil ayaw na malayo to sa kanya. Baka mamaya magdala ito ng mga lalaki doon. Ayaw niya maging pariwara ang buhay ni Mori. Pero may kung ano sa loob niya na hindi lang niya matumbok sa ngayon. Sinadya niya magpa-late para lang isabay si Mori at habang nasa biyahe sila ramdam niyang inis nito sa kanya. Wala siyang pakialam kahit na may inis pa ito. Mahalaga sa kanya makasama niya ito palagi. Paalis na sana siya pero nakita niya na may tumabi kay Mori. Uminit ang ulo niya kaya nag-text siya pero hindi naman lang ito nag-reply. Kahit na naiinis si Gov Arcos ay nagmaneho pa rin siya papunta sa Capitol. Buong araw siyang wala sa mood, kaya naman maaga pa siyang umuwi pero nainis na siya dahil anong oras na wala pa rin ang inaanak niya. Gov, wala na po siya sa university. Ang sabi nila maaga para uwian niya. Sad ang driver kay Gov Arcos na kakauwi lang galing sa university. Okay, thank you. Nagabang na talaga siya sa may gate para kapag dumating ito isasamo na niya talaga ito. Kanina pa kasi niya ito tinatawagan at hindi man lang ito sumasagot hanggang sa may big bike na paparating at hindi niya inasahan na si Mori ang nagmamaneho. Namangha siya pero napalitan din ito ng inis nang makita na naman niya ang lalaking kasama nito. Sa tingin niya isasabog siya sa galit kapag hindi niya pinigilan ang sarili niya. Saan ka galing? Galit na tanong niya sa akin. Sa university po, sagot ko sa kanya. Kaninong motor to? At anong oras na? Hindi mo malang ginawang sinabi ko na sabi mo sa driver ang schedule mo. Kunot na tanong niya sa akin. Mine? Yours? Yeah, binili ko kanina. Sagot ko sa kanya na may kasamang paglunok.
At sino nagbigay sa'yo ng permiso na bumili? Tiimbagang natanong niya sa akin na halatang pinipigilan lang niyang galit niya. Ayaw niya naman akong payagang bumili ng kondo, kaya motor na lang. Ayaw ko kasing hatid sundo ako. Kaya ko naman pong mag-drive. Kahit itanong mo pa po kay James. James ha? Good evening, Gov. I'm James. Morris' friend. Pakilala niya sa sarili niya. Kaya no need to introduce him na may ninong. Friends? Tanong ko sa sarili ko. Pero pwede na rin. Mabait naman kasi siya. Kaya hindi naman masamang maging magkaibigan kaming dalawa. Tingin ko rin kasi ay magkakasundo din kami. Umuwi ka na sa inyo. Kalmado lang nasabi ni Ninong. Huwag niyo po sana pagalitan si Mori. Marunong naman po siya mag-drive, to be honest po. She's very cool. Ang galing po niya. Puring-puri naman ako. Pumapalakpak ang tenga ko sa narinig ko mula kay James. Gusto ko makipag-fist bump sa kanya pero dahil nandito si Ninong ay bukas na lang. Just leave. Ramdam ko ng pagtitimpi ni Ninong. I'm sorry, Gov. Sige na, uwi ka na. Magkita na lang tayo bukas. Sabi ko kay James. Baka kasi maging dragon ng Ninong ko. Okay, see you tomorrow. Nakangiting sabi niya sa akin. Ingat, sabi ko sa kanya. Nang makalis na ito ay binalingan ko si Ninong. Umusok ng ilong at tenga niya sa galit. Kaya naman lumapit ako sa kanya. Ninong, sorry po. Alam ko mali na hindi ako nakapagpaalam sa inyo. Pero alam ko rin kasi na hindi mo ako papayagan. Trust me, magaling ako mag-drive. Kung gusto mo pati ikaw ipag-drive ko. Kaya hindi mo kailangan mag-alala sa akin. Kung gusto mo pwede nating i-test drive itong big bike ko ngayon. Nakangiting sabi ko sa kanya. Hindi siya nagsasalita at nakatingin lang siya sa akin. Madilim pa rin ang aura niya. Halata pa rin naiinis siya sa akin. Kaya naman hinawakan kong kamay niya. I gently massage his palm. Huwag ka na sumimangot. Subukan na lang natin tong motor ko. Sabi ko sa kanya gamit ang malambing kong boses. May magagawa pa ba ako? Mag-ingat ka sa daan at huwag kang gumawa ng gulo. Paalala niya sa akin. Hindi ka na ba galit? Payag ka na mag-drive ako? Tanong ko sa kanya. Tumango siya bilang sagot kaya naman niyakap ko siya at wala sa sarili na hinalikan ko siya sa labi. Mabilis lang naman ito. Kaagad din ako tumingin sa paligid dahil baka may makakita sa amin. Nakahinga naman ako ng maluwag dahil wala naman. Hinila ko na siya papunta sa motor ko. Sumakay ako at nakatingin lang siya sa akin. May tiwala ka naman sa akin, hindi ba? Nakangiti na tanong ko sa kanya. Of course. Pero sa lalaking kasama mo, wala. Sabi niya sa akin. Kaibigan ko lang yun. Ayaw ko siya mas bata sa akin kaya don't worry, hindi ko siya jojowain. Sabi ko sa kanya. What is your type? Tanong niya sa akin at sumampa na siya sa motor ko. My type? Type ko yung mabuting tao. Sagot ko sa kanya at pinandar ko ng big bike ko. Naramdaman kong kamay niya sa bewang ko. Napangiti na lang ako. Hindi na kami nag-helmet dahil dito lang naman kami sa loob ng subdivision nila. Habang tumatakbong motor ko ay may kakaiba akong nararamdaman. Naramdaman kong mainit niyang hininga sa batok ko. Lalo ng labi niya sa leg ko. Kaya bago pa kami makakita ng iba, pinili ko na lang na umuwi na kami sa bahay niya. Gov, handa ng hapunan. Rinig ko sabi ni Manang habang papasok kami sa main door. Sa labas po kami kakain ni Mori. Biglang sagot ni Ninong. Kumuha siya ng helmet at kinuha niya susi sa kamay ko. Ako naman itong nakatingin sa kanya at nagtataka. Ninong, saan tayo pupunta? Tanong ko sa kanya. Long ride. Sagot niya sa akin. Napangiti naman ako at mabilis na sumakay sa motor ko. Siya ang nag-drive at ang cool niya sa suot niyang leather jacket niya. Para talaga siyang binata. Iba talagang karisma ng isang Governor Arcus. Ninong, saan tayo pupunta? Tanong ko sa kanya. Dahil nasa 1 oras na yata ang biyahe namin. Sa Cloud9 na sinasabi mo. Sagot niya sa akin at biglang bumilis ang pagpapatakbo niya. Nagbibiro ka lang hindi ba? Tanong ko sa kanya. No, I'm not. Ninong, hindi ka nakakatuwa. Kinakabahang sabi ko sa kanya. I heard him chuckle kaya inisip ko na baka nga nagbibiro lang siya. Pero unexpected ika nga nila dahil what the heck? Napamura ako nang wala sa oras dahil sa isang hotel kami tumigil. Ano kayang gagawin ni Arcos at Morris sa hotel? Dito na ba maibibigay ni Morris sarili sa kanyang ninong? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.